Maaga akong nagising at maaga na rin ako nag-umpisa ng aking mga labahan. Maigi na lang talaga at malaking bagay din itong ginawa ni Dina hangiran ng aming mga damit para sa tuwing ako ay magsasampay, mainit or maulan ay hindi na ako nagmamadaling patakbo-takbo upang magsilong pa ng aking mga sinampay. Kaya ayan, thank you di sa ginawa mo. At ayan na nga si Di, maaga din siya nagkukot-kot na naman ng kanyang mga halaman. Ayan, nag-trim siya ng kanyang mga halaman dito lang sa may daan. Kasi nga sabi ko sa kanya, pagpatak ng mga 8 a.m. ay aalis kami kasi pupunta kami mga kagala sa kabilang bahay. Kaya naman pagkatapos ko magsampay, ayan, lilinisin ko lang itong aking mga pinaggamitan. At maghahanda na rin upang umalis. Pero bago ang lahat, syempre, hindi mawawala ay mag-aagahan muna tayo. Meron ako ditong tinapay, kape, saka yung puto na tinda ni Mama. Bumili kami kanina. Nandito na kami mga kagala sa bahay at nandito nga pala si Drew pang samantalang pamalit muna kay Aslan upang maging kasama ni Mama dito sa bahay. Hindi na kasi siya makakagala, sanay na nawawalay sa akin, kaya ganyan na lang siya maglambing at magsumbong kapag nagkikita kami. Dati kasi nung baby pa yan, kasama ko lagi siya magmotor upang kami ay gumala. Ngayon mabigat na, kaya lagi ko na siyang iwan. Silipin nga pala natin muna mga kagala dito yung pugad ng ating ibong pisiw. Titingnan natin kung may mga egg na siya. Pero unti-unti ko siyang sinisilip. Nakikita nyo ba? Parang wala pa naman at parang ganun pa rin kanipis ang kanyang pugad. Siguro marahil ay inaayos niya kahit hindi pa siya handang mag-itlog ulit. Tara na mga kagala, pabayaan na natin siya dyan at pagkaisang araw saka na lang ulit natin bibisitahin. Mag-umpisa na tayo ng ating gagawin. Nandito nga pala kami mga kagala sa bahay upang ipagtanggal namin si Mama ng mga nasisira ng mga alulod. Kasi nasisira na rin ang aming mga sanipa sa gilid ng bahay, isayang naman. Kaya itong dito sa harap ng release ay ichinecheck ko na. Mukhang okay naman siya, mukhang wala naman ditong tatanggalin. At dito naman mga kagala, sa mismong may bandang harap, ay mukhang wala din naman siyang tatanggalin na mga alulod. Kasi okay pa naman siya, talagang kulang lang sa linis, kaya mamaya palilinisan ko na lang kay Di. At pagkatapos naming rebisahin itong may bandang unahan at itong sa may release, ayan, nandito na sa may likod na to ang problema, sa may tapat ng aming mga kwarto. Ayun na nga yung butas niya. Ayan mga kagala, talagang dito na nabubulok yung aming sanipa. Kaya talagang kailangan na siyang tanggalin at sayang naman yung kahoy. At dito naman sa may bandang dirty kitchen ni Mama, ay okay naman siya at wala naman siyang problema. Thanks God. May puno nga pala kami mga kagala dito ng Gibellina at malaki na rin ang napakinabang namin dito. Pero matagal na ito, tinanim ko ito second year high school pa ako. Kung hindi ako nagkakamali, 1998 yun or 1999. Yun nga lang mga kagala, nakakalungkot man pero kailangan na namin siyang tanggalin dahil nga bukod sa nasisira na ang aming simento sa loob ng bahay kasi pumapasok na ang mga ugat at sandamakmak laging dami ng mga dahon dito sa bubungan kaya nasisira din ang aming bubong mga kagala kaya nakakalungkot man pero salamat sa puno ng Gibellina. Ayan talagang tatanggalin ka muna namin. Huwag kayo mag-alala mga kagala kasi marami pa naman kaming ibang tanim dito sa paligid lang ng bahay. Talagang ito lang ang kailangan namin tanggalin kasi kitang kita nyo naman talaga yung mga dahon niya nagbabara talaga sa alulod namin. Yan nga nung isang araw umakyat lang ako dyan kasi nilinis ko talaga yung kanyang bubong. Ang dami ko talaga nakuhang dahon. Siguro may 3 sako yun kung isasako ko. At ito nga tapat na ito hindi ko na kayang linisan kaya si Dina ang pinagawa ko ngayon. At habang si Di ay naglilinis sa taas, inuutay-utay ko na rin walisin dito sa baba para mama hindi na ganun karami ang aking wawalisin. Sabi ko nga kay Di, dahan-dahan lamang siya kasi isang pagkakamali lang niya ay posible siyang madulas diyan. Kaya unti-unti lang niyang tinatanggal mga kagala ang alulod na mga dapat tanggalin dahil nga bulok na. May katagalan na rin naman mga kagala itong bahay namin. Ito ay nasa 13 years na. Hindi ko na nga lang talaga na ipaasundong ipagawa pa dahil nga ayun, nag-asawa na ako, nabihag ng isang Batanggenyo. Ayun, nag-asawa ako ng 31 years old. Sabi ko nga kay mama, nang mamalayan ko kako mama, ako pala'y may edad na at ako'y mag-aasawa na at ba ako hindi na magkaanak. Ayun, hanggang ngayon, wala pa rin naman kaming anak. Pero okay lang kasi hindi naman ako nagsisisi sa akin na pangasawa. Kasi sobrang bait naman. Kaya naman ayun, masaya lang kaming lagi magkasama ko ano mga dapat namin gawin, lagi kami nagtutulungan at kahit kaming dadalwala ay lagi kaming masaya. Kaya thank you Lord sa aming magandang pagsasama.
Matapos naming tanggalin ni Di ang mga alulod, ayan, thank you Lord na iraos din namin at kami ay nagpapahipahinga. Maya-maya ay dumating ang aking pamangkin. Kanina kasi walang tao sa bahay nila at umuwi na rin sila. Kumain ka na baga po at makasipag ikaw. Maglablaban mo tayo. Magtrabaho. Tumulong ka man po doon magtrabaho. Tumulong ka po magtrabaho. Trabaho pala. Kaya pala maasim. Maasim ikaw. Ayan mga kagala, kaya hindi na rin kami nalulungkot kung wala kaming anak kasi sulit naman sa pamangkin at talagang love na love namin sila at love nila kami. At balik na tayo mga kagala sa ating ginagawa at ayan na nga yung itsura nung matanggal namin ang mga alulod. Talaga medyo pumapangit na mga kahoy pero okay lang yun. Ang mahalaga ay naagapan pa rin natin. At lilinisin lang namin ni Di yung mga kalat namin dito. Ayan yung mga pumatak na mga durog-durog na mga yero. Halos tapos na kami mga kagala at hinahanap ko nga si Tissue ang baka ni Mama. Naku po na makita ko. May saklob-saklob palang net sa muka sa kalikutan sa pangangain. Kaya tinanggal ko na muna at baka mamaya maging delikado pa sa kanya. At pagbalik ko sa bahay, napansin ko naman yung manok ng aking kapatid. Ayan, nangingitlog siya, nakakatuwa naman. Minsan talaga mga kagala, gustong gusto ng mga manok na dyan sila nangingitlog sa pugon. Kaya naman hinayaan ko na lang siya. Magwawalis lang ako dito sa harapan ng bahay kasi si Mama ay dahil nga wala pat nagtinda. Pero kanina bago siya dumaan sa bahay, halos ubos na rin yung paninda niya, 3 piraso na lang. Baka napadaan lang ng kwento dito sa aming mga pinsan. Sa kahihintay nga namin kay Mama, maya-maya ay dumating na rin siya at sabi nga niya siya daw inapakwento sa baba sa mga pinsan namin, kaya ngayon lang daw siya nakauwi. Ako ay magliligpit na rin lang, wawalsin ko rin lang yung mga ano ni Di na ipatak na kalat. Hindi na namin masisave yung ibang gutter kasi nga bulok na siya. Sa tagal na rin naman ang panahon kaya nabulok saka ayun, sama-sama na, gawa din ng mga dahon na pumapatak na hindi naman talaga maiwasang hindi pumapatak ang mga dahon dyan. Kasi yun nga, maraming puno dito. Yan, tulad ng mga puno ng santol na yan. Tapos yung kabilado ng mga puno-puno. Kaya talaga mga kagala, hindi na maiiwasan ng gayaan. Saka sobrang tagal na rin. Tutulungan ko lang si Di mag-imis, lilinisin ko lang yung mga ganyang gilid-gilid na may mga dahon-dahon. Okay mga kagala, dito ko na lang tatapusin ang aking vlog. Maraming salamat sa inyong pagdaan, sa pagtambay at sa oras ang inyong ibinigay. Ingat kayo palagi mga kagala. See you on my next vlog. Bye!